yung pag-transfer mo muna sa Bren. Kwento mo naman sa amin, kasi parang ano ba to, dahil ba sa Sibol, naisip niya na sama-sama kaya tayo, ganun? Or Bren ba yung lumapit sa inyo isa-isa, parang ganun? Paano niya nabuo yung team na yun? Kung naalala mo pa. Nung naalala ko, si Ribo talaga yun. Parang biruan lang talaga eh. Parang, gusto nyo, 5 na tayo, Sabay gumawa siya group chat. Sabay ako, parang, nakikig-go with the flow lang ako nung una. Sabay, sige, di na nga. Kasi ako, first time ko lumipat ng team nun eh. Kinakabahan pa ako. Parang, paano? 15? Kinakabahan ako kung di ko ba to. So, sige, okay naman mga kasama ko, mga gusto ko naman eh. Tsaka nabuo yung chemistry nyo sa Sibol. So, ayun, medyo, kumbaga, yung mga kayo, nagkataon, lalo na dun sa kina Few, tsaka kina, yung sa Bren, struggle sila ng S4. So, nung 5, ayan, nag-group up. Tapos, kinuha nyo pa si Daki. So, talagang, all-star talaga kayo. Hindi nyo pwedeng i-deny sa akin. Para sa lahat, paningin ng lahat. Kasi, syempre, malakas yung Sunsparks. Pero nabuo na lang yun eh. Na lumakas na lang din yun eh. Tapos yung Onyx yung nabuo din eh. yung about kay Daki nun. Lang talaga yun. Si Pio nag-recommend. Kasi, di ba nga, Signal, DD sila dati, DD. Yun. DD pala, sorry. Naisip niya. Oo. Nakakausap din namin. Kasi din ako nun eh. Signal din ako nun. Tapos parang ganun din yung usapan. Tapos parang nabuo na lang din. At yun na all-star team. Pero kasama niyo unang iteration is si Coco. Tapos si EJ ba? 6-man. Sino ba 6-man yun nun? Hindi EJ pala yun. Parang wala ata kami 6-man. Nung time na yun. Record eh. So, dapat mayroon. Hindi ko maalala kung sino eh. Basta may isa. Record may 6-man eh. So, kailangan may isa. So, anyways, yun. Tapos, yung nung season 5 nung natalo kami, magkakasama kami nun sa parang sa office. Tapos may mga upuan doon. Para siyang sala. Tumambay kami doon. Di ko alam kay Coco kung ramdam niya na like gusto na siya palitan ganun. Kasi parang sobrang tahimik na ng atmosphere like talagang di namin in-expect na matatalo kami. Tapos biglang parang binangkit na din ata agad pagkatalo namin na like parang may tatry na XP ganun. Off-late pa nun eh. Wala pa kasing XP nun. Pero may part sa akin na parang alam na ni Coco nun nung time na yun. Hindi na rin siya makasabay nun kasi hindi na MM eh. MM kasi si Coco, di ba? Parang ganun. Tapos, legendary run. Kasi gumagawa ng stats nun na season 6. Nakita ko, 12-0 ka sa nun eh. May time na 12-0 muna. Tapos tsaka namin nilagay sa broadcast. Lancelot. Oo. Di ka natatalo nun. Di ko din alam eh. Di, malakas ka talaga. Tingin ko, yan talaga yung prime ko din eh. Season 6 M2 eh. Talaga? Prime mo? Prime sa pindutan, pili ko. Like mechanics. Talaga? In terms of mechanics para sa akin. Dun talaga yung parang pinaka-pick ko eh. Sa akin lang POV ko lang syempre. Na like. Masasabi mo ito ba yung prime, ibig sabihin walang makakasabay sa'yo, ganun? Wala. Kasi nung time na yun, pag nakuha ko, yung tingin ko nun sa sarili ko, pag nakuha ko yung red tsaka blue nun nung time na yun, panalo na eh. Kasi uso nun sila Baloy ng gugulo, Natalia. Hilda, lagi ginugulo yung mga Lancelot, Digistrat pa. yun yung lagi kong na-experience yung mga ginagawa sa amin para lang talunin kami. Kaya need nila ako mabaog eh. Oo. Nung season 6, isa sa mga favorite ko na seasons. Kasi ang lakas mo man trash talk nun, men. Lala mo. Lahat kami. Lahat ka eh. Oo. Yung talaga, yung balagbag talaga eh. Balagbag eh, yung sa next play pa lang. Tsaka, totoo eh. Totoo talaga. Di namin close yun sila Yamin nun eh. Ang maganda pa nun kasi hindi magkikita. So talagang, pag nagkairingan, totoo yung trash talk. Totoo talaga. So, sino yung pinakamasarap trash talkin nung S6? Nung S6, pinakamasarap trash talkin talaga NXP nun. Kasi sobrang yabang nila kahit di sila manalo eh. Kaya natatawa ako sa kanila kasi di na sila manalo, sobrang yabang pa nila. Ang lala nung yabang nila, parang kala mo talaga matindi. Matindi. Kami, sobrang yabang din namin. Namin naangatan. Ayun. Sipin mo kung makakampi mo, si Pio kasi mabait eh. Si Pio mayabang din yun. In person? In person. Guys, si Pio guys, sobrang yabang niyan. Sobrang kulit.
pagka-team mo, pero sa personal, parang anghel. Ay, sa mga interviews. Wala ka dyan. Nilaglag na. Okay. So si Pew. Ang paborito kay Pew, yung banat niya, ang ikli. Ang ikli, sobrang nakakatawa. Sabay, talagang may impact eh. May impact. Pag inano ka niya eh. Pinashto ka niya. Pero hindi niya nilalabas sa public. yun ang technique niya. Mahusay ka. Kaya siya, arkanghel. Ayan. So, yan. Some revelation. Di binubuyo ka. Ang last mong buyo nun no? No. Hindi. Nung season 5, ako yung bunot lagi. Ako lagi na pagtitripan. Nung dumating si Flap, siya na. Kasi, kami lang yung bata dun eh. Silang mga matatanda na eh. Kami lagi pinagtitripan eh. Oo nga, do. Lagi, si Flap nga yung, para may naalala ko nung kwento, pagbalik natin galing M2, in-interview kayo ng mga bootcamp raid, sabi mo, buti na lang dumating si Flap kasi siya na yung target. Na, yung laging ginugulat, inaasar. Siya na talaga lagi. Kawawa. Shoutout kay Flap TC. Naramdaman mo ba na nung time na yun, ang the GOAT ay si Ribo? Kasi yun din talaga siya eh. Iba yung aura ni Ribo nun eh. Oo. Wala pa sa isip ko yung mga the GOAT nun, pero para sa akin, isa sa like, pinakamatataas na ML players. Ganun. Kasi iba yung aura niya talaga nun. Like, sobrang angas. Talagang nakakatakot siya kalabanin. Ganun. Yung tsura pa yan. Tindigan pa lang no? Oo. May aura to. Aura farming yan. Si bro, Doc Ribs. So, shoutouts kay Doc Ribs. So, season 6 and then M2, dominant. Kwento mo naman sa amin kung gaano katindi din. Kasi on the topic of trash talk tingin ko, na-test talaga yung trash talk nyo nung... sino yung nagda-draft sa inyo noong mga time na yun? Si Daki talaga sa drafting, sobrang konti lang yung natutulong niya sa drafting. Para sa akin si Daki, sobrang talino niya outside the game. Oo. Like sa mga players, mental, tapos kung ano yung mga kailangan namin, napupunan niya. Pero sa drafting, kaming 5, tapos si EJ din. Yan. Doon din kasi si Coco nun Si Coco nun... Kasi naalala ko nun doon sa waiting room yun Ay, oo. Kami yung team kabado Dalawa sila nun, si EJ Coco. Ayun, sa drafting, tingin ko talaga kaming 5 yun para nakakaisip ng drafting. Naalala ko kasi nung sa Signal, si Fiden ang ang main draft. Matalino talaga kasi si Pew eh. So dalawa kayong Tapos si Daki nakaalalay lang sa mga pwedeng ma-miss namin.